Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-aksyon, mga kakampeng. May gusto lang ho ako na i-share ho sa inyo kasi nag-iiyakan ho ang mga DDS creator dito sa host o anchor ng brigada. Kilala nyo ba ito mga ka-aksyon, mga kakampeng? Kasi siya lang naman ho ang nagpaiyak sa mga DDS creator. Marami ho akong napapanood na itong naging topic niya ay talagang ging content ho ng mga DDS creator. Hindi ho nila matanggap ang sinabi nitong anchor or host ng brigada, totoo naman talaga ang sinasabi nito. Ano ba ang naging topic nito? So, ang naging topic ho nitong anchor na to or host ng brigada ay regarding nga ho sa sinabi ni Congressman Pulong na zero budget ang Davao in the last 4 years. So, ito naman ng mga DDS creator, todo risbak ho sila. Kumbaga, pinapasinungalingan ho nila ang sinasabi ng host o anchor ng brigada. Totoo naman ang mga sinasabi niya. Hindi nyo lang talaga matanggap mga DDS. Eto ho mga ka-aksyon, mga kakampeng, panoorin at pakinggan ho muna natin bago ho natin sigundahan na talagang totoo naman talaga ang sinasabi ng host o anchor ng brigada. Eto ho, panoorin ho muna natin. Hi guys! Sino naman kaya tong taga-brigada na parang nahabatak ng todo? Wala nang natirang kahihiyan para lang maipagtambol ang amo niya? Heto, panoorin niyo ang nakakalokang eksenang to. Doon sa bot pasabot ana, inaalagaan ni PBBM ang Davao City. Ako mga kabrigada, inaalagaan ni PBBM ang Davao City. Kamatuoran, period. Progress and development are clear proof that my President Bongbong Marcos never abandoned Davao City. Equal treatment si PBBM sa tanang syudad. And besides, gipakita ni PBBM mga kabrigada nga bisan unsa pa man ang political color sa isa ka lugar, ang serbisyo sa gobyerno mao gihapon iyang gipakita. Kung gipasagdan ba ni PBBM ang Davao City mga kabrigada, nakita ninyo yung mga projects diri sa Davao City? Katong bridge. What? Yahatong ipadayon niya, di ba? Bilyon-bilyon ang project, infrastructure project, mga kabrigada, gikan sa national government para sa Davao City. Di ba naagihapon tayo project? Naagihapon tayo budget? Buot pasabot, inaalagaan talaga ni PBBM ang Davao City. And besides, mga kabrigada, giklaro na ni Auntie Claire nako na fake news ang gisulti nga zero budget ang Davao. Ilang budget sa Davao karon? Bilyon gihapon mga kabrigada, buot pasabot, priority gihapon sa administration ang Davao City. So, sa buot pasabot ana, inaalagaan ni PBBM ang Davao City. Bisan mo inagaw pataka raman kakisensyon mo nga pataka ko. Daghang development sa dalan mga kabrigada, transportation, ubang project diri sa Davao City under Marcos administration, nakita na to. Wala gibaliwala ni PBBM ang Davao City. Ginamhinam gani kang makadawat ka sa ayuda ni PBBM? Ilog. So buot pa sa mata ng mga kabrigada, ayuda, check. Infrastructure, check. Economic program, check. Ang tindi ni ateng, buo pa naman siguro ang katawan mo para magtrabaho ng patas. Sinira na nga ng amo ang bansa, sinamahan mo pang inutil ka. Narinig nyo? Yung sinabi bago nagsalita ang host? Hi guys, sino itong taga-brigada? Sobrang nakabatak yata. Wala nang tinirang kahihiyan para ipagtanggol lang ang kanyang amo. Ay, grabe. Sino ba talaga ang walang hiya ho dito? Yung host na nagsasabi ng totoo o kayo? Diba? Totoo naman ho ang sinabi ng host na ito o anchor na ito na taga-brigada. Hindi naman talaga inabandona ng administrasyon ni PBBM ang Davao City, mga ka-aksyon, mga kakampeng. Marami ho ang mga ibinigay na tulong dyan sa Davao City ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At totoo naman ho ang sinabi niya na wala naman talagang kulay-kulay sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa bawat kalugaran ng Pilipinas. Hindi lang talaga naman matanggap ng mga DDS at totoo naman talaga na may pundo nga ho ang Davao City. Hindi ho zero budget
ang Davao City in the last 4 years? Oo, mayroon ho yan total na 7.856 billion pesos. Eto ho mga ka-aksyon, mga kakamping. Ano nga ba ang mga pinagpatuloy ni Pangulong Bongbong Marcos na mga programa dyan at mga sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos na mga programa dyan? Eto, simulan ho natin dito mga ka-aksyon. Medyo may kahabaan lang ho ang video natin, pero ito naman ang video natin ay mapupulutan ho ng aral. Eto. Nakompleto at sinimulan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang mga pangunahing proyektong infrastruktura at serbisyong publiko sa Davao City. Kabilang dito ang pagpapasinaya ng Davao City Bulk Water Supply Project, ang pagkumpleto ng Bocana Bridge at ang tuloy-tuloy na construction ng iba't ibang bahagi ng Davao City Coastal Bypass Road. Ang mga sumusunod ay mga pangunahing proyekto na nagawa at sinusulong ng Administrasyong Marcos sa lungsod. Mga detalye ng pondong natanggap 2023-2026, nakatanggap ang Davao City ng hindi bababa sa 7.856 billion para sa iba't ibang programa at suporta. Mga proyekto ng National Government Agencies NGA umabot sa 4.4 billion ang inilaan para sa mga pasilidad ng kalusugan, kalsada, infrastruktura ng DPWH at ang Davao Public Transport Modernization Project, Local Government Support Fund, LGSF. May karagdagang 146.21 million ang ibinigay para sa Barangay Development Program at iba pang tulong pinansyal. Davao City Bulk Water Supply Project, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang inaugurasyon ng pinakamalaking water treatment facility sa bansa. Ito ay may kakayahang mag-supply ng 300 milyong litro ng tubig araw-araw gamit ang 70 kilometrong pipeline. Bocana Bridge, Davao River Bridge, isang 1.3 kilometrong tulay na bahagi ng Davao Coastal Road Network. Ito ay isang mahalagang bahagi ng bypass system na nagpaikli sa mahabang oras ng biyahe patungong 20 hanggang 25 minuto. Davao Public Transport Modernization Project DCPTMP, nilunsad ng administrasyon ang 672 kilometrong bus route network na tinustusan ng multi-bilyong pautang mula sa ASEAN Development Bank. Ito ay naglalayong maglagay ng daan-daang dikuryente at diesel na mga bus para sa mas mabilis na biyahe. Davao City Coastal Bypass Road, ang construction at inauguration ng mga karagdagang bahagi nito ay nagpatuloy sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon upang maibsan ang matinding trapiko. Magtuod flyover, isang 800 metrong flyover na sinimulan noon at opisyal na binuksan sa mga motorista sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Pabahay na proyekto, sinimulan ang konstruksyon ng mga residential building kabilang ang mga 5-story building sa Davao City sa ilalim ng Socialized Housing Program na pinangungunahan ng gobyerno. Samal Islands Davao City Connector CIDZ Bridge, sinimulan ang groundbreaking ng iconic na tulay na magdudugtong sa Davao City at Islands Garden City of Samal. Yan po mga ka-aksyon, mga kakamping. Ngayon, sinasabi nyo ba na hindi totoo ang sinasabi ng angkor? Ayan ha. Ayan, nasa sa inyo na ho yan kung maniwala kayo sa hindi. I-research nyo lang ho sa Google para maniwala kayo na totoo ho ang sinasabi namin dito.
hindi lang ho itong mga proyekto ang ibinigay dyan sa Davao City. Maging sa mga ayuda, mayroon ho ibinigay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ng tulong medical, tulad ng medical assistance, libreng gamot at serbisyo. Pangalawa, tulong pinansyal, tulad ng akap, tupad, at pangatlo, tulong para sa mga kalamidad. Ngayon, masasabi nyo ba na pinabayaan ng administrasyon ni PBBM ang Davao? Di ba? Yan binabanggit ko na sinasabi ko na mga ayuda ay sa pamamagitan ng BPSF. Alam nyo ba ang meaning ng BPSF? Baka hindi nyo pa alam, mga DDS. Ha? Bagong Pilipinas Servisyo Per. Alam nyo na. Kaya wag ho kayo magalit kung sinasabi ng ilan sa mga komentator ang katotohanan. Di ba? Hindi pa ba kayo matutuwa na nalalaman nyo ang katotohanan? Di ba? Kaso nga lang, ayaw nyo lang talaga tanggapin. Anyway, mga DDS creator lang naman o vlogger ang umaalma. Pero yung mga supporters naman, ano naman talaga yan? Mga matalino naman ho talaga yan. Ito lang mga DDS vlogger, DDS creator ang hindi matanggap na kumbaga hindi sila naniniwala na talagang tinutulungan ng administrasyon ang Davao City. Di ba? Ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, naniniwala ko walang kulay-kulay pagdating sa mga tulong. Di ba? Hindi po yan pinapabayaan o hindi yan inabandona ang Davao City. 'Di ba? At lalong may budget ho ang Davao City in the last 4 years. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping knog, share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening, everyone.